Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao with evidence. Ano ba man ito kabibig? May bagong revelasyon, binuking, binanatan si Atty. Harry Roque na isang DDS vlogger. Nako, hindi yata nag-react ang aking lighting kasi totoo ba ito kabibig? Na-shock na ako kabibig ba sa komento at talagang binigyan ng time ni Atty. Harry Roque na mag-comment siya sa isang DDS vlogger. Parang nagkagulo-gulo nga ba ang mga DDS ngayon dahil sa vlogger na ito? Nako, ginagamit lang daw si PRRD. Huwag naman po kayong ganyan. Nako, pakinggan natin si Atty. Harry Roque kung ano ba ang istorya sa likod nito. Kasi parang it's a very bad news kung totoo man ito o hindi. Let's watch this video, bibigyan. I-share ko sa inyo. Kasi post si Harry Roque kahapon, Friday, at talagang kanyang binanatan. The Hague, no, na nagsabi na napakaliit na bagay naman yung mga nangyari. Well, ang nangyari po kasi talagang pinigil po kami ni Maharlika, Amerikano nagbabayad sa inyong seguridad. Okay? Well, magkukomenta lang po ako dito sa isang vlogger na The Hague, no, na nagsabi na napakaliit na bagay. So, vlogger siya sa The Hague. So, yung mga vlogger na pupunta sa The Hague, I'm sure mga DDS yun, di ba? Hindi naman pwede pupunta yung mga kontra sa mga Duterte. Pero may nakita kong video ba na habang si Senator Amy Marcos ang naglalakad, may nagsabi na, Senator Amy Marcos, mga supporters kami ni Bongbong Marcos. So, meron ding nakapenetrate, meron din nakapasok na mga kontra Duterte. Oh, let's go niyan kabibigha. Bagay naman yung mga nangyari. Well, ang nangyari po kasi, talagang pinigil po kami ni Maharlika na magbangag-bangag. Hindi po namin pinangalanan kung sino yon. Pero nagsalita kami. Kasi nga ang mensahe namin, kami ni Maharlika, parehong gusto nang ikulong ng Marcos Jr. administration dahil nga sa aming mga pananalita. Gusto nila kaming patahimikin. At ako naman, matagal na ako nagturo ng batas, matagal na akong nagsusulong ng karapatang pantao. Ako po, talaga sa mulat-mula at tignan niyo po ang aking track record. Pinanindigan ko po ang karapatan ng malayang pananalita. Iisa-isahin ko po. Yung isang kaso na pinakulong ni Speaker Nograles dahil dun sa kanyang burlesking incident, pinakulong dahil sa libel, dinala ko sa UN, nanalo kami at ang desisyon ng UN, labag sa kalayaan ng malayang pananalita ang criminal libel at dapat yan ay ma-repeal dahil yan ay salungat sa obligasyon ng Pilipinas na itaguyod ang karapatan ng malayang pananalita. Yung panahon na si GMA ay nagproklama ng State of National Emergency nagkaroon kami ng deklarasyon sa Korte Suprema, illegal yan dahil yung kanyang EO na nagsasabi na ang pulis ay tinatawagan para labanan ang mga akto ng terorismo, yan ay pwedeng gamitin para supilin kasama na ang karapatan ng malayang pananalita at kasama na yung mapayapang pagtipon-tipon para ilabas ang galit nila sa gobyerno. Yung sandamukal na periodista na... Meaning kabibig, pinigilan sina Atty. Harry Roque at Maharlika na magsalita ng bangag-bangag during the birthday celebration rally ni VP Sara. Bakit pinipigilan? Freedom of speech yun. Bakit pipigilan na in fact yung mga lahat na nag-attend doon, of course, mga DDS yun, mga supporters ng mga Duterte. And I'm sure kung magsalita si Harry Roque tungkol sa mga bangag-bangag, happy naman yung mga tao nandun. Anong nangyari ba? Aking nadepensahan sa mga libel cases. Nangunguna na dyan si Nines Cacho Olivares na founder ng Tribune at dati sa Inquirer. Ang aking attorney's fees doon, Nines, ang attorney's fees mo, huwag kang titigil, pumula sa mga taong gobyernong palpak. Yung founder po ng Malaya newspaper, kliyente ko rin po yan. Bagamat ang sinasabi niya, kada libel case, isang medalya sa mga mamamahayag, dinipensahan din po yan natin at hindi po yan na-convict. Nung panahon na si First Gentleman na Arroyo ay nagsampa ng sangkatutak na libel cases sa mga periodista, dinimanda po namin siya for abuse of right. May karapatan siya magdemanda pero inabuso. At sabi ng Korte Suprema, nanalo kami. Yan po daw ay sapat na cause of action para idemanda ang First Gentleman.
na hanggang ngayon po, nakabinbin pa rin yung kasong yan. No? So, yung Maguindanao Massacre, yung pagpatay sa mga napakadaming mga mamamahayag, kaya naman po kami naglitis dyan na pro bono as private prosecutor kasi pagpatay sa mamamahayag ay the ultimate form of censorship. Ang sa akin lang, alam ko mga bata kayo, nais niyong sumikat. At in fact, aminado naman kayo, sumikat kayo dahil kay Tatay Digong. Hala, nais sumikat. And in fact, sumikat kayo dahil kay Tatay Digong. Huwag niyo naman gamitin sa Tatay Digong para sumikat kayo. Opo. At sa pagiging vloggers. Pero dapat maintindihan nyo kung gaano ka-importante itong malayang pananalita dahil vloggers kayo. True. Para sabihin yung napaka-petty, yung pagsusupil sa karapatan ng malayang pananalita, wala kayong karapatan mag-vlog. Kung kayo hindi nyo naiintindihan kung bakit importante na makapag-vlog ka. True. Kaya ka nakakapag-vlog dahil may teknolohiya na ikaw nagbibigay ng inputs sa merkado ng malayang idea. At sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng malayang merkado ng idea, tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga problema. True. Kaya nga, ang sabi ng Korte Suprema, gobyerno, kahit anong gawaing gobyerno, hindi lang sa pagsusupil, kung hindi mga bagay-bagay na makakatakot sa mga taong bayan na panindigan ang karapatan ng malayang pananalita ay ipinagbabawal ng saligang batas. Oh. So paggamat ikaw ay bata, Mr. Vlogger, sino kaya to, no? Hindi excuse yan na hindi mo naintindihan na napaka-importante ng kalayaan ng malayang pananalita at hindi dapat sinusupil. So hindi po yan petty. Yan po ay seryosong bagay. Correct. Yan ang pagkakamali mo. Hindi ko tuloy alam kung anong dahilan mo ba't ka nagbablog. Diba? May mga nagsasabi nga na nagpapapansin lang. May mga nagsasabi para sa monetization lamang. Pero kung ikaw talaga ay naintindihan mo ang importansya ng kalayaan ng malayang pananalita, ikay magbablog dahil alam mo sa iyong pananalita, sa iyong mga broadcast, itinataguyod mo hindi lang ang personal mong kalayaan, kundi ang kalayaan ng isang taong nakakulong. Correct. At hindi tama yung sasabihin mo na ikaw ay nakatutok lang sa pagmamahal mo kay PRRD. Kung talagang tunay kang nagmamahal kay PRRD, dapat wakwakan mo yung nagpakulong kay PRRD dito sa dahig. Tama ba ako o mali? Tama. At hindi po kami nagpapalaki ng issue. Ngayon lang ako nagsalita. True. Pero sa akin, iniinsulto mo naman yung inalay ko ang buong buhay ko para itaguyod ang malayang pananalita para sabihin mong petty. There is nothing petty with suppression of freedom of expression. Sino kayang vlogger na ito, no? At kung hindi mo nare-realize yan, huwag ka na mag-vlog. Alagay. Dahil yung vlogging mo, eventually, hahabulin ka. Dahil alam mo, dito sa free marketplace of idea, hindi mo mapiplease ang lahat, ha? True. Babanat-banatan ka nung iba na talagang salungat sa iyong paninindigan. Correct. Diyan papasok ang kalayaan. Kasi ang kalayaan, pinoprotektahan, hindi dahil ikaw nagsasabi ng mga haleluya, kung hindi dahil ikaw ay nagsasabi ng mga ideyas na hindi popular. So sa akin, sinasagot kita, not because I want na palakihin ang isyong ito, pero dahil importante sa akin ang malayang pananalita, at sana tama din ang ginawa ni Harry Roque para ma-lecturean. Lawyer yan kasi, so alam ang kanyang mga sinasabi, alam ang kanyang pwedeng ipunto at sasabihin sa taong ito, sino kaya itong didiis na vlogger na ito? Diba? So at least kung makinig ka man sa punto ni Attorney Harry Roque sa kanyang advice sa iyo, if possible, you have to change. You have to diba? Matututo ka sa iyong pagkakamali. Pero ang problema niyan, kung masyadong hambog yung utak mo, natural hindi ka talaga matututo. Pero from Attorney Harry Roque, point of view niya, dapat you have to reflect on this. Intindihan mo, kaya masakit yung nangyari sa akin. Dahil nga, si Marcos Sr. hindi nagtagumpay na patahimikin ako. Si Marcos Jr. hindi nagtagumpay, miski ako ngayon wanted in a non-bailable case. Sa tingin nyo, ikaw at iyong mga kaibigan na nagbibida-bidahan, kaya akong supilin, kasama pa si Maharlika? Hindi. Patayin nyo na lang ako. Hala. Kaysa ako yung magpapasupil sa inyo. Seryoso ako. Barilin nyo na lang ako. Hindi ako magpapasupil. Mas importante sa akin yung makapagsalita. Hindi ako magpapasupil kahit kailan. At kung hindi mo matanggap yan, talagang tuloy ang away. Hindi dahil ito'y petty. Hala. Kung hindi dahil ito'y nakabase sa prinsipyo.
Correct. At sa kalayaan na kinikilala sa buong daigdig. Nako po. Ikaw siguro ang petty. Allah. Dahil ang buong daigdig, kinakilala ang importansya ng karapatan nito sa International Covenant on Civil and Political Rights, sa European Convention on Human Rights, sa Bill of Rights ng Pilipinas. And yet, tatawagin mong petty? Mag-isip-isip ka. I'm giving you allowance dahil bata ka pa. Nako. Naintindihan ko, nais mong makilala. Human instinct yan. Naintindihan ko, nais mong marami kang mga tagahanga. Pero hindi ko maintindihan yung babawasan mo ng importansya yung isa sa pinaka-importanting karapatan para magkaroon ng demokrasya. For your own education, this is where I say the line is here. Hala, nagalit na si Atty. Harry Roque. Sino kaya itong taong ito, no? May video ako kay Maharlika, mga kabibig, na kung saan may binulgar siya na yung time na parang, ano ba? Ito, mayroon nakapasok na alagad ni BBM at Aimee, sinupalpal ni Atty. Harry Roque. Ito na kabibig, manood tayo. Okay. Mga volunteers, ako gusto ko kayong pasalamatan. Pero meron lang kasi nangyari ng birthday ni Inday na na hindi ko siya nakita during that day. Na talagang may nagharang kay sa'yo. Pinigilan ka magsalita. Nakita kasi sa video. So, doon na-pinpoint na namin kung sino yung tao, na-pinpoint na rin namin na walang instruction ng Office of the Vice President. Confirmed twice. Okay, sa lahat ng mga organizers, kami po, like ako, hindi ako pumunta dito para magbida-bidahan. Sumusunod ako sa rules, na kung ano yung mga rules, pero it's sad lang na may pumipigil sa amin magsalita, kami ni Smoke Sari. Sa bangag-bangag na sayaw-sayaw namin. Kaya nga yung, nakita nyo? Kaya nga yung tanong ko, meron bang nakapasok na alagad ni Marcos o alagad ni Aimee? Kasi alam ni VP Sara, alam ng Office of the Vice President kung ano yung karakter namin. True. Right? Hindi naman kami pa-demure. Diba? I mean, kami dito, kaya namin murahin yung nasa Malacanang. Imagine nyo, ang buhay niya, buhay ko. Dudukutin, ako may death threats. Diba? They spent millions of money. 7 ang warrant of arrest ko. Tapos pagdating dito, magpapanggap ako na mabait ako dahil nandiyan si Aimee. That's bullshit. Yes. Hindi ko inuurungan yan. Kaya dito sa mga organizers, I love you guys. Pero wag tayo basta-basta magpapadikta sa mga nagdidikta sa inyo. Walang utos ang Office of the Vice President para pigilan si Harry Roque magsalita, para patayan kami ng mikropono. Pangalawang beses na yun Pangalawang beses na yun. Pinalagpas natin yung isa dahil ayaw natin ng gulo. I'm not here para sa gulo. Hindi po kami pwedeng baguhin na magpa-cute kami dahil andyan yung mga Marcos. Kung barbaric days lang tayo, di tapos na laban kahapon ng birthday ni BP. But you know, we show respect, right? Ikaw, nakita mo ba yung video mo? Oo nga, nakita ko. Ano masasabi mo? Nakita mo. Nakita mo? Actually, wala talaga ako halos nasabi. Kasi yes, ganun ng ganun. Ngayon, ang akin lang is 58 years old na ako. Hindi ako nasupil ni Marcos Sr. Hindi ako nasupil ni Marcos Jr. Meron ako non-bailable charge at gusto niya talaga ako ikulong dahil hindi ako mapigil magsalita. Hindi ko kayo papayagan, kayo pang manupil. Totoo yun. Okay? So, alam ko at, mga... Go ahead, sorry. Ako naman, sa lahat ng nagbo-volunteer, kailangan magkaroon kayo ng political education kung ano ang rally. Yeah. Kahit anong okasyon niya na birthday, hindi yan para pumuri kahit kanino dahil nandun lang sila. Alam namin na ang tamang asal. Kaya nakita nyo, hindi namin sinopla kahit sino publicly. Correct. Pero kahit saan ako pupunta, may karapatan ako magbangag-bangag dance steps dahil ang kapalit niyan ay yung panggulo niya at panira sa aking buhay kasama na yung non-bailable offense. Kaya ulitin ko po, alam ko kayo hindi kayo lumaki ng panahon ng martial law, pero sinasabi ko po, kung hindi nyo naiintindihan kung ano ibig sabihin ng malayang pananalita at kung bakit tayo nagpa-public rally, wag na po kayong mag-volunteer. Dahil talagang na-shock po ako doon. Magtakin mo kung kailan nasa exile pa ako sa Hague, sa kanila ako susupilin. Kaya nga ang utos daw kasi, wag magbagag-bangag dahil birthday daw ni Inday. Ano bang sinabi ni Inday Sara dun sa kanyang sariling birthday? Ano bang sinabi ng sarili niyang kapit sa sarili niyang birthday?
Yeah. Hindi tama yung pag-iisip na yun na hindi ba nila naintindihan kaya tayo nagpa-public rally para sa malayang pananalita? At ako pa at si Maharlika, ang susupilin nila, ano sila, hello? Oo, I know nga. I mean, we appreciate lahat. Don't get offended mga palangga. Alam ko nandito lang kayo, andyan yung iba dyan. I don't know you all personally. Pero it's sad lang kasi ako na-hurt ako for Harry. Ako okay lang kaya short din yung speech ko. Kasi na-abisuhan din ako. Okay, this is not my event. I have to respect you. Nag-i-event kami sa LA. Big event. Kami ang nag-organize. But gusto ko lang maipagmalaki. May mga nag-aaway-away din. But I managed to pacify kasi iisa yung goal natin eh. Bakit pa tayo nandito? Dahil kay PRRD, it's not about me. It's not about Harry. Dahil kay PRRD, wag tayo ito yung talaga yung problema ng mga Pilipino kahit saan tayo. Sana pareho tayong magbigayan, intindihan yung mga sarili kasi alam nyo, nakakaawa din yung pinakitaan ng mga attitude ng mga supporters. I feel you guys. Kasi nagta-travel kayo eh. Sabi ko napag-usapan namin ni Harry, kung mawawala ito, let's say 100 lang yan, 50, 20 o isa, ayaw natin masaktan kasi nagta-travel kayo eh. You spend money, time, iniiwan yung mga asawa may sakit. Kahapon may nakausap, nung birthday ni Inday, may nakausap ako na iniwanan yung asawa niya just for Inday's birthday. Yeah, so siguro pakiusap lang natin, let's treat each other talaga na maayos kasi lahat tayo may attitude. Kaya lalo na ako, kaya ko makapagsapakan kahit dito na yan. Pero we're not gonna do that. Kasi irespeto natin yung PRD. Dahil the reason why we're here. So sana wag na maulit yung aming censorship. Dahil dyan. At saka hindi. Wag niyong gagamitin ang pangalan ng Duterte for censorship. Yeah. Yun pala, Kabibig. So ano ang iyong reaction dito, Kabibig? Pati ang OVP ginagamit nyo para matabunan yung pagkakamali nyo. Wag po ganun Si VP Sara mataas ang respeto sa mga supporters ng PRRD. Pero kung magiging plastic lang kayo at nagbabalat kayo dyan para masira lang talaga ang grupo, umalis na po kayo kasi ma-feel yan, mararamdaman, ma-smell yan kung totoo kayo or hindi. So yun ang Kabibig ang ating libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.